Nag-aral ka ng 16 years, tapos yung classmate mo na laging nasa guidance office, siya pa yung may bahay at kotse ngayon. Tapos ikaw, sabihin natin honor student ka, naging dean's lister ka, pero hirap ka pa rin makaabot sa next sahod mo. Pero hindi ibig sabihin nito is mas matalino yung bulakbol kaysa sa'yo. May 3 ugali lang silang meron na wala ka. At sa video na to, ibibigay ko sa'yo 5 rason kung bakit yung mga matalino ang madalas na hindi yung mayaman. At yung reason number 3, yun yung pinakamasakit na pakinggan. So wag kang aalis, tapusin mo tong video na to from start to finish. Siguro ang iniisip mo ngayon, isa na naman tong mga nagsasabi na wag na akong mag-aral, na walang kwenta ang diploma, ganyan-ganyan. Hindi naman ganon. Ako mismo, Lasal graduate. Pero nagsimula ako magnegosyo is 12 years old pa lang ako. Gamit yung 50 pesos na baon na binibigay sa akin ng magulang ko. Tapos kumita, pagdating ng 15 to 16, nag-e-commerce, kumita ng malaki, bumagsak, tapos kumita ulit ng malaki, tapos bumagsak na naman dahil sa pandemic, tapos umangat ulit. At 25 nakuha ko ng dream house ko, all paid in cash. Nabili ko na rin yung mga kotse na gusto kong bilhin. Hindi lang to mema-mema lang. Galing ito sa totoong buhay. So ito na. Ito na yung 5 na pumipigil sa'yo. Isipin mo yung school system natin para lang siyang military training pero sa classroom. Kasi ito yun sino yung mga nire-reward? Yung mga sumasagot ng tama. Sundin ng instructions, i-memorize ang mga formula. Pag nagawa mo lahat ng mga yan ng maayos, is mataas ang grades mo. Pero alam mo kung ano yung hindi na-develop? Yung ability mo mag-figure out ng mga bagay na wala sa libro. Parang ganito lang yan isipin. Yung school is naglalaro kayo ng board games na may instruction manual. Merong rules, may steps, at may winner based kung sinong sumusunod ng pinakamabuti. Pero sa isipin mo, sa totoong buhay, wala naman instruction manual. Walang rules. Ikaw ang gagawa ng sarili mong laro. Kaya yung mga bulakbol na yan is araw-araw nila yung ginagawa Diskarte. Nagkakat ng klase para magnegosyo ng load sa hallway. Pero di ko sinasabi magkat kayo ng klase Nakakita kasi sila ng demand. Yung iba naman, nag-aayos ng assignment ng iba, kapalit ng bayad. So nagka-create sila ng services. Sa experience ko naman, nung elementary pa lang ako, nakakita ako sa Facebook ng magandang cover photo. Dahil sa sobrang ganda ng cover photo na yun, is nagpagawa ako sa ate ko ng cover photo. Nung pinakita ko sa mga classmates ko yun, nainggit, so nagpagawa din sa akin. So ang ginawa ko, siningil ko sila ng 50 pesos every cover photo, tapos binabayaran ko lang ate ko ng 20 pesos. Yun na yun. Yun yung very first outsourcing business ko. Hindi galing sa klase yun, galing yan sa diskarte. Sa totoong buhay kasi, walang answer key, walang rubric, walang teacher na magsasabi na tama yan, 100%. Sa business, ikaw ang gagawa ng sarili mong exam at ikaw rin yung maghahanap ng sagot. Kaya yung mga nasanay sa diskarte, mas prepared sila. Hindi dahil mas matalino sila kundi dahil mas sanay lang sila maglaro sa game na walang rules. Pero yan pala yung umpisa. Kasi yung reason number 2, ito yung pinakamalaking dahilan kung bakit maraming matatalino ang hindi yumayaman. At kung hindi mo to maintindihan, walang mangyayari kahit gaano ka ba madiskarte. Sa school, ano yung ginagawa mo? Nag-aaral ka. Ini-store mo yung information sa utak mo, di ba? Tapos, every exam, dun mo lang nire-release yung information na yun para sa grade. Yan ang cycle mo for 16 years. Para ka nagsa-cellphone na puro charge na ng charge pero hindi naman ginagamit in real life. Pero sa adulting at sa paggagawa ng pera, hindi ganoon yung laro. Yung laro ng pera ay sino ang maraming value na nakikreate para sa ibang tao. For example, ganito, yung manok. Marami kang alam tungkol sa manok, about sa anatomy niya, sa species nila, sa history nila, sa evolution nila, sa feeding habits. Pero ang tanong, may itlog ka bang na-produce? Or alam mo lang? Kasi yung itlog, ayun yung kinikita natin. Hindi yung encyclopedia sa utak mo about sa manok. Marami kang alam, pero alam mo ba kung paano i-convert yung knowledge mo into money? Yung iba naman, kaya mong explain kung paano tumatakbo yung algorithm ng TikTok. Pero wala ka pang ni isang post para kumita. At ito pa ang mali ng mga tao ngayon. Puro focus sa pagtitipid. Ang pagtitipid, 20% lang yan sa pagiging mayaman. Yung natitirang 80% is creating value para sa ibang tao. Pwede ka magbenta ng product, service, content, kahit ano na may value sa ibang tao. Ito yung na-realize ko. Yung nagsisimula pa lang ako mag-digital middleman. Hindi naman ako yung gumagawa ng video. Hindi naman ako yung editor. Ang ginagawa ko is nagbebenta ako ng short form editing services for 100,000 pesos sa mga international clients. In-outsource ko yung work sa mga editor dito sa Pilipinas na nangangailangan ng trabaho for 30,000 pesos at yung 70,000 pesos na yun, akin na yun. Hindi ko na kailangan pa ng degree sa film school para lang kumita sa industry na to. Ang kailangan ko lang is marunong mag-create ng value at magbenta sa ibang tao. Kaya yung mga bulakbol, yung mga lagi nagbebenta sa hallway ng kung ano-ano sa school, yung nagbebenta ng load, yung nagbebenta ng projects, at yung mga nagbebenta ng mga chichirya, sila yung nagpa-practice ng value creation since day one. At ikaw, nagpa-practice ka ng value storage. Yan ang pinakamalaking difference sa mga matatalino at sa mga bulakbol. Hindi yung IQ, hindi din yung grace, kundi kung sanay ka bang gumawa ng value or marunong ka lang mag-memorize. Ngayon, handa ka na ba? Dahil ito yung pinakamasakit na pakinggan.
Alam mo ba, habang pinapanood mo to, may part na sa'yo na alam mo na kung ano to, pero ayaw mo pa rin aminin. Ito yung pinaka-ironic kasi. Yung mga matatalino, dahil sanay silang laging tama, laging may correct answer, laging pinupuri ng ibang tao, nagde-develop sila ng sobrang toxic na ugali, perfectionism. Dahil doon sa perfectionism, hindi sila makapagsimula ng business kasi hindi pa perfect yung plan. Hindi sila makapag-post ng content kasi may grammar error. Hindi sila makapag-pitch sa client kasi baka ma-reject sila. Hindi sila makapag-start ng business kahit maliit na negosyo lang, baka may sabihin nyo kamag-anak nila na board passer ka tapos nagbebenta ka lang ng kung ano-ano sa internet. Yung fear of looking stupid, yun yung kulungan nila. Para ka na sa loob ng magandang aquarium. Safe, malinis, komportable, pero hindi sila nakakalangoy sa dagat kung saan talaga nasa dagat yung opportunity na meron. Noong 2020 pandemic, Justin Bieber pa yung hairstyle ko noon. Nag-pitch ako sa una kong client ng video editing services. Sobrang bulol ko noon mag-English. The Philippines is not safe that anymore. Pero kahit alam kong bulol ako mag-English, ginawa ko pa rin yun kasi wala naman silang idea kung sino ako eh. At least matry ko. Practice makes improvement. Hindi perfect. Alam mo kung ano nangyari? Nakuha ko pa rin yung client kahit hindi perfect yung pitch ko. Kung hindi, dahil nag-show up ako. Pero ito yung mas masakit na part. Kasi sa totoo lang, naapektuhan din ako ng judgment ng ibang tao at ang mahal ng pinambayad ko. Noong nagsisimula pa lang akong kumita sa online business ko, yung mga kaibigan ko at yung mga kakilala ko, minamalit nila ako kasi noon, hindi pa sikat yung online business. Hindi pa siya career. Akala ng iba, kapag sinabi ko nag-online business ako, akala ng iba, nagla-live selling yan or nagbebenta yan ng short at jerseys online. Parang ganun yung tingin nila sa akin pero wala akong hate doon Pero yun yung tingin nila sa akin at masyado mababang tingin nila sa akin. At alam mo yung ginawa ko? Gumawa ako ng physical business. Gumawa ako ng coffee shop. Lahat ng kinita ko sa online business, pinagawa ko ng isang coffee shop. Below 500,000 pesos ang pinuhunan ko dito. Para lang kapag nagpapakilala ako sa kanila, may masasabi ako. Sasabihin ko, may online business ako at may restaurant ako. Para lang maganda pakinggan. Pero sa totoo lang, yung kinikita ko sa online business ko 50 times mas malaki kaysa sa coffee shop na yun. Meron pa mga araw na lugi pa yung coffee shop ko eh. Tapos eventually, nagsara na din siya. So halos kalating milyon ang pinambayad ko para lang sa image ko, para lang hindi ako ma-judge. Yan ang presyo ng pakialam ko sa opinion ng ibang tao na hindi naman mahalaga sa akin. Kaya sinasabi ko sa iyo to na huwag kang matakot na mag-fail, pero matakot kang mag-quit. Yung mga dating magugulo sa klase, ngayon kumikita na sila ng milyones. Alam mo bakit? Kasi hindi sila nag-overanalyze. Hindi sila takot na ma-reject or hindi ng ibang tao. Ngayon, kumikita na sila habang ikaw, nag-aalala ka pa rin, sasabihin ng ibang tao na wala naman ambag sa kuryente at bills mo. Ngayon, kung maintindihan mo yung tatlong yan, pasunurin, value storage, takot na magmukhang tanga, baka inisip mo ngayon, okay, nakuha ko yung tatlo, paano ko ba ito ayusin? Pero bago mo ayusin yung sarili mo, kailangan mo munang malaman kung ano yung laro na nilalaro mo. Kasi baka mamaya, mali pala yung game na pinasok mo at yun yung reason number 4. Ito yung tinuturo sa'yo ng school. Mataas na grades, magandang university, magandang trabaho, magandang sahod, retire at 60 years old. At alam mo yung problema dyan? Yung magandang sahod na pinangako sa'yo, 25,000, 35,000, kahit 50,000 pa man yan, hindi kayo yayaman dun. Parang ganito lang kasi yan. Kapag empleyado ka, para may kisame yung buhay mo, kahit gano'n ka kataas, tumalon, tatama ka pa rin sa kisame. Kasi limited yung kinikita mo sa oras mo. May 24 hours ka lang. Kahit 500 pesos per hour pa ang bayad sa'yo, may ceiling ka pa rin. May limit ka pa rin. Pero yung mga nagbibuild ng business, ang kinikita nila is hindi based sa oras nila. Kinikita nila is based sa value ng system nila. Yung system ang nagtatrabaho, hindi lang sila. Pero ito yung isa sa mga importante ko na-realize sa buong journey ko. Yung pinaka-importanting skill na kailangan ng isang tao sa totoong buhay ay dapat marunong ka magbenta. Bakit? Kasi kung marunong ka magbenta, kontrolado mo yung buhay mo. Pwede mong ibenta ang sarili mo sa job interview, ibenta ang services mo sa international clients, ibenta ang business idea mo sa mga investor. At yung pagbebenta, hindi yan tinuturo sa school. Walang curriculum yan. Pero yung mga bulakbol sa school, nagbebenta sila araw-araw. Yung class clown, binibenta niya yung attention niya araw-araw. Kinukuha niya yung tiwala at attention ng ibang tao through entertainment. Yan ang persuasion na tinatawag. Nagpa-practice na sila ng maaga pa lang nang hindi nila namamalayan. Yung pinaka malupit sa lahat ng mga sinabi ko ngayon. Kasi lahat na natutunan mo, yung diskarte, yung value creation, yung pagbebenta, walang kwenta kung hindi mo maayos tong isang bagay na ito at ito yung pinaka mahirap na baguhin kasi nasa loob mo na siya. Ito na yung pinakamalalim. Pag buong buhay mo sinasabihan kang katalino ka, naging identity mo na yun. Parang nintag mo na yan na hindi mo matanggal at kapag naging identity mo na ang pagiging matalino, lahat ng desisyon mo naka-anchor sa pagprotekta ng identity na yan. Kaya hindi ka nakapagsimula mag-business kasi ang iniisip mo
mo, paano kung mag-fail ako? Di na ako yung matalino na sinasabi nila. Kaya ka hindi makapag-ask ng help sa ibang tao kasi ayaw mong isipin nila na meron kang hindi alam. Yung identity mo na pagiging matalino, yan yung nagiging kulungan mo. Samantalang yung mga bulakbol, wala silang identity na pinoprotektahan. So they are free. Free to try, free to fail, free to reinvent themselves. Alam mo yung na-realize ko sa sarili ko, doon bumagsak lahat nung na-scam ako, nung nag-fail yung business ko. Nung dumating yung pandemic, doon ko na-realize, yung title, hindi yung nagpapakain sa'yo. Yung action mo, yun yung nagpapakain sa'yo. Nung wala ang lahat, wala na ako identity na pinoprotektahan. Naging free ako to rebuild from scratch. At yun yung freedom na kailangan mo para yumaman. Yung goal mo, hindi lang yumaman. Ang goal mo, maging klase ng tao na kayang maging mayaman. 80% character, 20% knowledge. Kailangan mong i-develop yung characteristic ng isang milyonaryo. Hindi lang yung numero na sa bangko mo, hindi porket nakalagay doon 1 million, you're a millionaire. No, yung characteristic ng milyonaryo ang kailangan mo ma-obtain. Kaya kung makita mo, kahit yung mga nananalo sa loto, naghihirap pa rin kasi wala sila characteristic ng isang milyonaryo. So ngayon, alam mo ng 5 rason. Alam na natin na walang kwenta yung knowledge ng walang action. Kaya ito yung 3B framework na tinitis ko since the beginning. At kung hindi mo gagawin to, lahat na natutunan mo sa video na to is mawawala lang din at wala rin kwenta. Mabilis lang naman to, 3B framework. Benta, bilis, bawi. Sa totoo lang, hindi ko sinasabi lahat ng mga bulakbol lumayaman. Hindi. Marami rin mga bulakbol ngayon na mahirap ang sitwasyon nila ngayon. Hindi sa pagiging bulakbol ang susi. Hindi ko sinasabi ngayon, estudyante ka, maging bulakbol ka na lang. Hindi. Ang key para maging successful yung 3 ugali na madalas na meron ang mga bulakbol na wala sa mga honor students. Ito yung willingness to take a risk, bias for action, at yung pagkawala ng takot sa judgment ng ibang tao. Hindi mo kailangan maging bulakbol para yumaman, pero kailangan mo ma-unlearn yung mga mental chains na binigay sa iyo ng school system. So ito yung tinatawag kong 3B framework, yung benta, bilis, bawi. 3 salita lang. Simple lang, pero ito yung nagbago ng buhay ko, nagbago ng buhay ng family ko, at nagbago ng buhay ng 25,000 students sa tinuruan ko. B number 1 is benta. Matuto ka magbenta. Hindi ibig sabihin ito kailangan mo maging car salesman or maging networker na recruiter. Dapat matuto kang i-communicate yung value ng isang bagay sa paraan na gusto ng tao na kumilos. Paano mo gagawin to ng libre? Mag-start ka magbenta ng services online. Kahit ano pa yan. Magbenta ka ng designing, writing, editing, tutoring, social media management, mag-edit ng videos, long form, short form, mag-edit ng thumbnail. I-offer mo yan sa mga tao, sa mga business owners, sa mga content creators na katulad ko. Hindi naman kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan na gumawa ka pa ng website, hindi mo na kailangan ng kapital, hindi mo na kailangan na lahat ng mga yun. Ang kailangan mo lang gawin is magsimula. Kasi yun yung ginawa ko. Pagkatapos lahat ng mga failures na trinay ko, pagkatapos ng lahat ng mga business ko na nag-fail, trinay ko naman ibenta yung video editing services ko. Specifically, Facebook ads editing. Binibenta ko to sa mga kaibigan ko na nagbebenta din online, yung mga e-commerce friends ko noon. At doon ko natuklasan yung digital middleman model. 3 skill lang naman talaga ang nagpapayaman. Yung build, gumawa ng something na may value, sell, i-convince yung tao na yun na bilhin yun, at lead. Pakilusin yung ibang tao na gawin yun for you. So build, sell, and lead. Hindi mo kailangan maging expert sa 3. Kahit isa lang pwede ka nang kumita. At ang pinakamagandang entry point, yung pagbebenta. Kasi maraming nagbabago kapag sinimulan mo pag-aralan yan. B number 2 is bilis. Gawin nating habit yung mabilis na pagkikilos. Kung may naisip kang idea, i-execute mo kagad within 48 hours. Hindi kailangan maging perfect. Kahit pangit ang execution mo, kahit hindi pa pulido, i-execute mo kagad. Okay lang yan. Basta gawin mo. Kasi pag ginawa mo, makakapag-adjust ka kagad based sa feedback ng ibang tao. So bakit 48 hours? Kasi after 48 hours, namamatay ang motivation. Nagiging tsaka na lang yung gagawin mo dapat today. Ito yung mga practical na pwede mong gawin. Every week, pumili ka ng isang maliit na experiment. Isang post sa social media, mag-offer ka ng isang service, isang message sa potential client, isang application sa freelancing site. Isa lang. Kung wala kang resulta, hanapin mo yung reason kung bakit wala kang resulta, i-improve mo yun at ulitin mo ulit gawin. Yun lang. Hindi ito magic, pero yung compound effect ng isang maliit na action per week. Sa isang taon, 52 experiments yan. Karamihan ng tao, 0 experiments sa buong buhay nila. Hindi man lang sila nag-try ng something new sa buhay nila. Kapag marami kang ginagawa kasi imposibleng 0 ang pwedeng mangyari. Parang sa loto lang yan. Kung tataya ka ng loto once a year, may pag-asa ka ba mananalo? Hindi. Pero kung tinry mo tumaya na sa loto every single day, malay mo naman, di ba? Ang point ko lang dito, volume negates luck. B number 3 is bawi. I-train mo ang sarili mong bumangon mula sa failure. At ang pinakamabisang paraan is i-expose yung sarili mo sa rejection. Sadyain mo on purpose. Literal, on purpose. Araw-araw gumawa ka ng isang bagay na may chance na ma-reject ka. Makipag-negotiate ka sa binibili mo. Like, baratin mo kung sino yung binibilihan mo. Mag-pitch ka ng idea. Mag-offer ka ng services sa isang stranger online. Ang goal is hindi yung manalo ka. Ang goal, masanay ka sa feeling kapag yung tao is humindi. Like, ayaw ko niyan. Di ako papayag. Kasi 99% ng mga tao, tumitigil kagad sila sa unang hindi. Every failure is data.
Hindi yun rejection. Information yun. Kasi nga isipin mo ngayon is ganito. Hindi pala gumana yung gantong approach. Sige, mag-try naman ako ng ibang paraan. Yun. Walang drama. Data lang. So kung uulitin natin, benta, bilis, bawi. 3 salita lang, install mo yan sa utak mo ngayon. Ngayon, alam ko yung tumatakbo sa utak mo ngayon. May mga excuses ka na. 3 lang yung lagi ko naririnig sa mga ganito. Wala akong kapital. Di mo naman kailangan ng kapital para mag-start. Service-based business. Binibenta mo yung oras mo at skills mo sa ibang tao. Ang kapital mo dun, yung internet, yung yung laway mo. Yun na yun, sapat na yan. Ang totoo na sinasabi nilang walang kapital is hindi ko alam kung paano magsimula. Yung totoong walang kapital, wala silang kapital sa knowledge. At ang sagot dyan, hindi pera din. Ang sagot dyan, matuto online. Libre lang naman. May wifi ka. May student nga ako, si Clyde. Nagsimula lang siya sa isang sirang cellphone Sirang cellphone lang ang gamit niya. Wala siyang PC, wala siyang ambag sa pamilya. Dumaan siya ng ilang rejection at failures bago nag-click yung tinuro kong business sa kanya. Ngayon, nakabili na siya ng mga gusto niya at may pang-ambag na siya sa pamilya niya. Sirang cellphone lang siya nagsimula. Yung pangalawang objection naman sa utak mo ngayon is wala naman akong skill na ibebente. Meron. Hindi mo lang alam. Kung marunong ka mag-type, mag-research, mag-manage ng social media, may tao na willing magbayad para dyan. Kung talagang wala pa talaga, kung mabilis ka mag-reply sa mga kaibigan mo, why not do admin tasks sa mga CEO at mga managers? Kung mahilig ka mag-edit sa phone, why not hindi ka mag-offer ng video editing service sa mga content creators? Kung wala ka talagang skill online, kailangan mo lang ng 2 linggo para lang matuto ng basic online skill. At hindi 4 na taon. 2 linggo lang talaga. Next naman, nasa probinsya lang ako, walang opportunity dito. Ang internet ay equalizer. Pwede kang kumita mula sa kahit saan pa sa mundo gamit lang yung phone mo. Yung client mo, pwedeng nasa US habang ikaw nasa bahay mo sa probinsya. Hindi excuse ang location. Ang tanging valid excuse lang dito is kung ayaw mong kumilos. So ulitin natin, bakit yung mga bulakbol ang yumayaman? Hindi dahil bobo yung matalino, hindi dahil malas, kundi dahil na program sila na ang daang papuntang success ay mag-aral, magtrabaho, at mag-retire. At yung story na yun, yun yung nagiging identity nila. At ang identity mo sa sarili mo, yun yung magdedictate ng behavior mo. Pero kung babaguhin mo yung story, kung babaguhin mo yung identity mo, yung magiging identity mo ngayon is matalinong tao na hindi takot kumita, kumilos na mabilis, bumangon pagkatapos ma-reject or ma-fail, iba na ang laro niyan. At ito pa yung maganda, yung pagiging matalino mo, malaking advantage yan talaga. May analytical thinking ka at meron kang ability na matuto na kahit anong skill na mabilis. Yung mga bulakbol na yumaman, madiskarte lang sila. Yes, pero marami sa kanila na hirap pa rin sa mga system, sa scaling, sa management. Yun yung mga bagay na natural na sa mga matatalino. Ang pinakamalapit na combination dito, matalino ka na nga, dinagdagan mo pa ng benta, bilis, bawi. Yun yung cheat code natin. Ngayon, alam mo na yung framework, pero alam mo ba kung ano yung pinakamadaling business na pwede mong simulan tonight para i-apply yung mga natutunan mo ngayon? Sa susunod na video, ituturo ko sa iyo yung exact business model na ginagamit ko, yung nagtitake sa akin from 0 to 7 figures a month. Walang capital na kailangan dito, walang experience needed. Click that video na nasa screen and see you there.